Tahimik ka lang, pero sa isip mo, alam mong malayo ang mararating mo. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang mag-post para mapansin. Hindi mo kailangang magpaliwanag para respetuhin. Yan ang dark confidence. Isang klase ng kumpiyansa na hindi nanghihingi ng permiso. Isang presensya na ramdam kahit walang sinasabi. At sa video na to, ituturo ko sa'yo kung paano mo ma-master ang dark confidence sa 10 hakbang para kahit anong sitwasyon, ikaw ang may kontrol. Handa ka na bang maging mapanganib nang hindi kailangang maging maingay? Simulan na natin. Ano ba ang dark confidence? Ang dark confidence ay hindi yung pangkaraniwang kumpiyansa na palaging may ngiti, palaging positibo, at palaging naghahanap ng atensyon. Hindi ito ang klaseng confidence na sanay tayong makita sa social media. Yung parang laging may kailangang patunayan, may kailangang ipakita, may kailangang i-share. Ang dark confidence ay tahimik, matalim, malalim, at minsan nakakatakot para sa mga taong hindi pa kilala ang sarili nila. Ito ang kumpiyansa na hindi nanggagaling sa papuri, hindi galing sa stage lights, at hindi rin galing sa crowd. Ito ay kumpiyansa na isinilang sa katahimikan, sa kahirapan, sa mga gabing puno ng tanong pero walang sagot. Ito yung klase ng lakas na hindi makikita sa postura, kundi sa presensya. Hindi sa dami ng sinasabi, kundi sa bigat ng pananahimik. Ang taong may dark confidence ay hindi nagmamadaling patunayan ang sarili. Hindi siya natitinag ng opinyon ng iba at hindi niya kailangan ng aproba para maging buo. Hindi siya madaling mabali dahil ang pundasyon niya ay hindi gawa sa validation, kundi sa sariling pag-unawa. Alam niya kung sino siya, kahit hindi siya ipagmalaki ng iba. Alam niya ang halaga niya, kahit hindi siya tinatapik sa balikat. Ang dark confidence ay disiplinado. Hindi pa bigla-bigla, pinag-isipan, hindi pa dalos-dalos, nakatanim sa loob, hindi nakapinta sa labas. Hindi nito kailangan ng spotlight dahil ang taong may ganitong kumpiyansa ay sarili niya mismo ang ilaw. Hindi siya humihingi ng respeto, pero kusa itong ibinibigay. Hindi siya nangingibabaw sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng presensya. Ito ay kumpiyansa na marunong maghintay, hindi nagmamadaling mapansin, hindi nauubusan ng pasensya. Alam niya na ang tunay na lakas ay hindi palaging nakikita, pero palaging nararamdaman. Kaya kung ikaw ay tahimik, pero alam mong may lalim ka, kung hindi mo kailangan ng audience para magsimula, kung kaya mong magtiwala sa sarili mo kahit wala pang pruweba, yan na yon. Ang dark confidence ay nasa loob mo na. Hindi ito hinihiram, hindi ito iniindurso. Isa itong desisyong gawin mong panatag ang loob mo kahit hindi panatag ang paligid mo. Step 1. Alamin ang sarili mong halaga kahit walang papuri. Ito ang pundasyon ng lahat. Bago ka pa matutong manahimik sa gitna ng ingay, bago ka pa makalakad ng buo ang loob sa harap ng maraming mata, kailangan mo munang buuin ang tiwala sa sarili mo kahit walang sino mang pumalakpak. Marami sa atin ang lumaki sa mundong ang sukatan ng halaga ay base sa likes, views at palakpak ng iba. Kapag pinuri ka, masaya ka. Kapag binaliwala ka, bumabagsak ang loob mo. Pero ito ang katotohanan. Habang umaasa ka sa validation ng iba para lang maramdaman mong may halaga ka, mananatili kang alipin ng opinyon nila. Ang dark confidence ay hindi nag-uugat sa mga papuri. Hindi ito umaasa sa kung anong tingin sa'yo ng ibang tao. Ang tunay na lakas ay nanggagaling sa paniniwala mo sa sarili mo, kahit walang nakatingin, kahit walang nakikinig, at kahit walang sumusuporta. Kapag kilala mo ang sarili mong halaga, nagbabago ang takbo ng isipan mo. Hindi ka na nagmamadaling patunayan ang sarili mo. Hindi ka na natatakot kung may tumalikod, may bumatikos, o may kumontra. Dahil alam mong kahit mawala silang lahat, nananatili ka, buo ka pa rin. Ito ang uri ng kumpiyansa na hindi matutumba kahit yanigin ka ng mundo. Isang paninindigang nagsisimula sa loob, tahimik pero matatag. At kapag nakuha mo ito, mararamdaman mo na parang may pananggalang ka. Hindi ka matitinag dahil hindi panlabas ang pinanghahawakan mo. Ang pagkilala sa sarili mong halaga, ang unang hakbang tungo sa pagiging malaya. At sa mundong ito na paulit-ulit kang pinagdududahan,
Ang pagkakaroon ng matibay na paniniwala sa sarili mo ay isang uri ng lakas na hindi kayang pantayan ng kahit anong opinyon. Step 2. Maging tahimik pero mapanganib. May mga tao na kapag pumasok sa isang silid, hindi mo agad mapapansin. Tahimik lang sila, walang kibo, walang palamuti. Pero habang tumatagal, mapapansin mong parang may kakaiba sa presensya nila. Hindi sila nangaagaw ng atensyon, pero parang kusa itong dumadapo sa kanila. Parang alam mong hindi sila basta-basta. Hindi dahil sa itsura o yaman, kundi dahil sa uri ng katahimikang dala nila. Yan ang tinatawag na silent strength. Ang lakas na hindi kailangang isigaw. Isang kumpiyansa na hindi humihingi ng permiso. Tahimik pero solid. Tahimik pero hindi mo kayang baliwalain. Ang karamihan sa mundo ay nag-aagawan ng spotlight. Gustong marinig, gustong patunayan ang sarili. Pero ang may dark confidence, hindi nakikisali sa ingay. Hindi niya kailangang sumabay sa sigawan para mapansin. Kasi alam niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng sinasabi mo, kundi sa tibay ng pagkatao mo kahit walang nagsasalita. Ang silent strength ay hindi kahinaan. Hindi ito katahimikang dahil sa takot. Bagkus, ito ang katahimikang galing sa pagkakaroon ng matinding kontrol sa sarili. Isa itong pagpipigil, isa itong pasensya, isa itong desisyong hindi palaging kailangang may sagot sa bawat tanong. Hindi kailangang may reaksyon sa bawat atake. At hindi kailangang palaging ipakita kung gaano ka kalakas. Dahil alam mong hindi mo kailangang patunayan ang lakas mo kung totoo talaga ito. At sa katahimikang ito, unti-unting lumilitaw ang respeto ng mga tao. Hindi dahil sa pananakot, kundi dahil sa misteryo. Sa panahong lahat gustong magsalita, ang marunong manahimik ang siyang pinakamakapangyarihan. Kapag natutunan mong dalhin ang sarili mo sa ganitong paraan, walang yabang, walang ingay, pero punong-puno ng presensya, magsisimula kang mapansin, hindi dahil gusto mong mapansin, kundi dahil hindi na nila kayang hindi mapansin ka. Step 3. Matutong maging komportable sa hindi pagkaintindi ng iba. Isa sa pinakamahirap pero pinakamakapangyarihang bagay na kailangan mong matutunan ay ang huwag mabahala kapag hindi ka naiintindihan ng iba. Dahil sa totoo lang, kahit anong gawin mo, kahit gaano ka pakalinaw magsalita, may mga tao talagang pipiliing baliwalain ka, baluktutin o maliitin ang pinanggagalingan mo. At kung palagi kang nakadepende sa approval nila, paulit-ulit kang masasaktan. Ang dark confidence ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi rin ito tungkol sa pagiging likable. Ito ay tungkol sa kapayapaan. Ang uri ng katahimikan na hindi galing sa pagpayag ng ibang tao, kundi sa paniniwala mo na kahit hindi ka nila maintindihan, alam mong tama ka. Alam mong buo ka at alam mong sapat ka. Kapag tinanggap mo na hindi mo kontrolado ang pananaw ng iba, nagsisimula kang lumaya. Hindi mo na kailangang i-explain ang sarili mo sa bawat opinyon. Hindi mo na kailangang i-justify ang mga desisyon mo para lang ma-validate. At sa kalayaan na yon, unti-unti mong mararamdaman ang tunay na kumpiyansa. Yung tahimik pero matibay. Yung hindi lumalaban para mapansin, kundi para manatiling totoo sa sarili. Hindi lahat ng bagay kailangang ipaliwanag. Hindi lahat ng kilos mo kailangang intindihin. Mas mainam pang hindi nila alam ang buong kwento. Dahil ang dark confidence ay hindi naghahabol ng pag-unawa. Ito ay pagyakap sa katotohanang minsan ang hindi pagkaintindi sa'yo ay parte talaga ng proseso ng paglago mo. Kaya ang tanong, handa ka bang maging misunderstood para lang manatiling totoo sa sarili mo? Step 4. I-master ang emosyon mo, lalo na sa harap ng stress. Ang totoo, hindi mo kailangan ng malakas na boses para marinig. Hindi mo kailangan ng matipulong katawan para igalang. Pero kapag kaya mong kontrolin ang emosyon mo, lalo na kapag nasa gitna ka ng tensyon, gulo o matinding pressure, doon ka nagiging tunay na makapangyarihan. Ang emosyon ay parang apoy. Kapag kontrolado mo ito, nagbibigay ito ng init, ng direksyon at ilaw. Pero kapag hinayaan mong sumabog ito, pwede kang masunog, pati na rin ang mga taong nasa paligid mo. Kaya kung gusto mong ma-master ang dark confidence, kailangan mong matutunang hawakan ang sarili mo sa mga panahong pinakagusto mong sumabog, umatras o sumuko. Hindi mo makukontrol ang mundo. May mga taong babangga sa'yo. May mga sitwasyong babali sa'yo. Pero ang tanong,
Paano ka magre-react? Karamihan kasi, kapag na-stress, agad sumusuko sa emosyon. Nagre-react ng padalos-dalos, nagsasalita ng hindi pinag-iisipan, o gumagawa ng desisyon batay sa bugso ng damdamin. Pero ang taong may dark confidence, hindi nagpapadala sa init ng ulo o takot sa puso. Tahimik lang siya, nagmamasid, naghihintay ng tamang sandali. Dahil alam niyang ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng taong marunong maghintay. Hindi ng taong palaging nagmamadali. Hindi ibig sabihin nito na wala kang nararamdaman. Ang pagkakaroon ng emosyon ay hindi kahinaan. Ang pagiging sensitibo ay hindi kapintasan. Pero ang mastery sa emosyon ay kakayahang gamitin ang nararamdaman mo bilang signal, hindi bilang utos. Emosyon ang nagsasabi sa'yo kung anong nangyayari sa loob mo. Pero hindi ito ang dapat magdikta kung anong susunod mong gagawin. Kung gusto mong magkaroon ng presence na tahimik pero malakas, kailangan mong sanayin ang sarili mong manatiling kalmado habang ang lahat ay nagkakagulo. Hindi ito madaling gawin, pero posible ito. At sa bawat araw na pinipili mong huwag magpadala sa takot, galit o insecurity, unti-unti mong binubuo ang klase ng confidence na hindi kayang tumbasan ng kahit anong papuri o opinyon mula sa iba. Ang emosyon ay bahagi ng buhay, pero kapag natutunan mong ikaw ang may hawak sa emosyon mo, doon ka pa lang talaga nagsisimulang magmukhang hindi matitinag. At yan ang klaseng confidence na hindi mabibili, hindi madaling maabot, at lalong hindi madaling tibagin. Number 5. Piliin mong maging misteryoso. Sa mundong sanay na lahat ay ipinapakita, ibinubunyag, at isinusubo sa social media, ang pagiging misteryoso ay isang uri ng kapangyarihang halos wala nang nagtataglay. Sa panahon ngayon, ang hindi pagsasabi ng lahat ay tila naging kabaligtaran ng normal. Pero dito sa tahimik na space ng hindi pagkikwento, naroon ang tunay na lakas. Ang misteryo ay hindi pagtatago. Hindi ito pag-iwas. Isa itong desisyong kontrolado mo na hindi lahat ay may karapatang malaman ang nasa loob mo. Isa itong forma ng self-respect, ng sariling hangganan, ng katahimikang hindi nangangailangan ng paliwanag. Kapag misteryoso ka, hindi nila agad mabasa ang iniisip mo. Hindi nila alam kung kailan ka titigil, kung kailan ka gagalaw, o kung ano ang susunod mong hakbang. At sa bawat tanong na hindi nila masagot, mas lumalalim ang interes nila. Mas tumataas ang respeto. Mas lumalakas ang presensya mo kahit wala kang sinasabi. Ang pagiging misteryoso ay hindi nangangahulugang wala kang koneksyon sa iba. Ang ibig sabihin nito ay pinipili mong huwag ibigay lahat. Hindi mo agad binubuksan ang buong kwento ng buhay mo sa kahit kanino. Hinahayaan mong tumahimik ang paligid habang ikaw ay patuloy na gumagalaw sa ilalim ng radar. Sa katahimikan, lumalalim ang pag-unawa mo sa sarili mo. Sa hindi palaging pagbabahagi, mas lumalakas ang paninindigan mo sa kung sino ka. Hindi dahil sa opinyon ng iba, kundi dahil alam mong sapat ka kahit walang palakpak. Ang misteryo ay hindi pader na humaharang. Isa itong salamin na hindi basta-basta nababasag. Isa itong aura ng lakas na hindi umaasa sa pagsisigaw. Step 6. Gumawa ng gawa, hindi dada. Sa mundo ngayon, napakadaling magsalita. Madaling mangarap ng malakas. Madaling magdeklara sa harap ng iba na may plano ka, may target ka, may ambisyon kang inaasinta. Pero ang dark confidence ay hindi interesado sa ingay. Hindi ito nabubuhay sa salita, nabubuhay ito sa kilos. Kapag tahimik kang kumikilos, hindi mo kailangan ipaliwanag ang bawat hakbang. Hindi mo kailangan ipakita sa lahat kung gaano ka kasipag, kung anong ginagawa mo, o kung bakit ka busy. Sapagkat ang taong may dark confidence ay nauunawaan na ang resulta, kahit gaano ito katagal, ay sadyang darating. At kapag dumating na, doon palang magsisimulang magsalita ang mga tao. Pero hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil nakita nila. Ang tunay na lakas ay hindi ipinapakita sa forma, kundi sa paulit-ulit at tahimik na pagpili ng disiplina sa gitna ng tukso ng katamaran. Hindi ito nakikita sa dami ng pangako, kundi sa konsistensyang hindi kailangang i-announce. Marami ang nagkikwento ng gagawin nila, pero kakaunti ang tahimik na gumagawa. At sa huli, hindi kailanman panalo ang pinakamaingay, kundi ang pinakamatyaga. Kapag sanay kang magsalita, pero bihirang kumilos, nawawala ang bigat ng presensya mo. Pero kung ikaw ay gumagawa araw-araw, hindi para i-post,
hindi para palakpakan, kundi dahil gusto mong patunayan sa sarili mong kaya mo. Diyan mo mararamdaman ang tunay na kumpiyansa. Yung klaseng kumpiyansa na hindi mo kailangan ibenta sa iba. Yung kumpiyansang damang-dama mo sa sarili mo kahit walang nakakakita. At pag nandyan na yung resulta, hindi mo na kailangang ipaliwanag. Hindi mo na kailangang mag-explain. Tahimik kang gagalaw, pero sa paligid mo, kusang lalalim ang respeto. Kusang tatahimik ang mga dating maingay. At kusa kang kikilalanin, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa pinatunayan mo. Ang dark confidence ay hindi umiikot sa pag-aangkin. Umiikot ito sa pagpapatunay, hindi sa salita, kundi sa gawa. Step 7. I-own ang shadow mo. May parte sa atin na gustong itago. Yung bahagi ng pagkatao natin na ayaw nating aminin. Mga kahinaan, takot, insecurities, selos, inggit, galit at mga iniisip nating hindi dapat. Tinatawag itong shadow self at ito ang kadalasang tinatakbuhan ng marami. Pero ang dark confidence, hindi ito nakakamit sa pagtago ng shadow mo. Hindi mo ito makukuha sa pagpipretend na perpekto ka, na laging kalmado, na walang nararamdamang takot. Ang tunay na lakas ay nagsisimula sa katapatan sa sarili. At ang unang hakbang doon ay ang harapin ang dilim sa loob mo. Sa ilalim ng mga insecurities mo, nandoon ang kapangyarihan. Sa likod ng mga bagay na kinaiinisan mo sa sarili mo, nandoon ang katotohanan. At habang patuloy mong iniiwasan yan, paulit-ulit ka rin kakainin ng mga bagay na hindi mo maintindihan dahil hindi mo pa nahaharap ang sarili mong anino. Ang shadow mo ay hindi kaaway. Ito ay bahagi ng pagkatao mong nananahimik lang, naghihintay ng pagtanggap. Kapag hindi mo siya hinarap, lalabas siya sa paraang mapanira. Saan yon ang self-sabotage, pangungutya sa sarili, o bigla ang pagsabog ng emosyon. Pero kapag inakap mo siya, nagiging bahagi siya ng iyong lakas. Kapag inown mo ang shadow mo, wala nang makakagamit nito laban sa'yo. Hindi ka na matitinag ng panguhusga dahil kilala mo na ang sarili mo. Hindi ka na basta-basta mawiwendang sa kritisismo dahil tinanggap mo na ang pagkukulang mo. At higit sa lahat, hindi mo na kailangang magtago sa likod ng maskara dahil alam mong buo ka kahit hindi perpekto. At sa puntong yon, sa mismong oras na tanggapin mo ang sarili mong dilim, doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Hindi yung kapayapaang gawa-gawa o pilit ipinapakita, kundi yung tahimik na lakas na hindi nangangailangang ipagsigawan. Tahimik ang lalakad pero mararamdaman ng tao ang bigat ng presensya mo. Hindi dahil mayabang ka, kundi dahil alam mong wala kang itinatago. Ang dark confidence ay hindi tungkol sa pagiging palaban sa labas, kundi sa pagiging payapa sa loob. At hindi ka magiging payapa kung may bahagi ka ng sarili mong kinamumuhian. Kaya ang trabaho mo ngayon ay hindi ang magbago para maging katanggap-tanggap, kundi ang yakapin ang kabuuan mo kahit hindi ka patapos ayusin ang sarili mo. Dahil kapag niyakap mo ang kabuuan mo, ang liwanag at ang dilim, tsaka mo lang talagang mararanasan ang totoong kalayaan. Kalayaang hindi base sa opinyon ng iba. Kalayaang hindi nakatali sa imahe. Kalayaang hindi mo kailangang ipaliwanag. Isa itong panloob na katahimikan na mas malakas pa sa kahit anong sigaw ng mundo. Dahil sa sandaling matanggap mo ang shadow mo, dun ka lang talaga magiging malaya. Step 8. Mag-train sa katawan at isip. Ang dark confidence ay hindi lang basta galing sa pananalita, itsura o posture. Nagsisimula ito sa loob, sa disiplina, sa kontrol, sa pagtanggap ng hirap at sa patuloy na pagpipino sa sarili. Ang katawan mo at isip mo ay parang armas. Kung hindi mo ito hinahasa, unti-unti itong kinakalawang. At sa mundong puno ng ingay, puno ng pressure at distraction, kailangan mong maging matibay sa pisikal at mental na aspeto para manatili kang buo sa harap ng kahit anong hamon. Kapag malakas ang katawan mo, mas mataas ang tolerance mo sa pagod, pressure at emosyon. Hindi ka madaling mapagod, hindi ka agad sumusuko. Nararamdaman mo ang lakas na hindi nakikita sa panlabas, kundi sa pakiramdam na kaya mong i-handle kahit anong ilagay sa harapan mo. At ang lakas na yan ay nagbibigay ng tahimik na kumpiyansa. Hindi mo kailangang ipakita kasi nararamdaman mo sa mismong galaw mo. Pero hindi lang katawan ang kailangang sanayin. Dapat kasama ang isipan. Kasi ang tunay na digmaan ay hindi lang pisikal, kundi mental.
Nagsisimula ito sa mga iniisip mo araw-araw, kung paano mo hinaharap ang rejection, kung paano ka bumabangon sa kabiguan, at kung paano ka natutong manahimik kahit binabanatan ka ng iba. Kapag hindi sanay ang utak mo sa katahimikan, sa pressure at sa responsibilidad, madali kang matitinag. Kaya kailangan mong itrain ang isip mo na manatiling matatag kahit magulo ang paligid. Hindi dahil manhid ka, kundi dahil disiplinado kang kontrolin ang reaksyon mo. Ito ang punto kung saan ang dark confidence ay hindi lang imahe, kundi lifestyle. Isang uri ng pamumuhay na araw-araw mong pinipili. Hindi ito forma, hindi ito panlabas na tapang. Isa itong uri ng kumpiyansa na lumalalim habang pinahihirapan mo ang sarili mong sumunod sa disiplina. Tahimik pero buo, hindi kailangang aprubahan kasi galing ito sa panloob na resulta ng personal na paghubog. Kapag sinasanay mo ang katawan mo sa hirap at ang isip mo sa katahimikan, pinapatibay mo ang pundasyon ng pagkatao mo. At sa tuwing may hahamon sa'yo, hindi ka matitinag kasi alam mong hinubog mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi kayang ipakita ng iba. At yan ang dahilan kung bakit ang mga tunay na may dark confidence ay hindi kailangang magpaliwanag. Sapat na ang presensya nila para maintindihan mong hindi sila basta-basta. Step 9. Piliin mong umalis kaysa makisama sa mali. Isa sa pinakamalalim na aspeto ng dark confidence ay ang kakayahan mong tumayo para sa tama kahit mag-isa ka. Hindi ito tungkol sa pagiging matigas o mataray, kundi sa pagiging tapat sa sarili mong prinsipyo. Madalas, mas madali pang makisama na lang tayo sa agos, lalo na kapag ang karamihan ay nasa maling direksyon. Pero ang tunay na kumpiyansa ay kapag alam mong hindi mo kailangang isakripisyo ang pagkatao mo para lamang mapasama sa grupo o makaiwas sa gulo. Kapag pinili mong umalis kaysa makisama sa mali, ipinapakita mo na mas malakas ka kaysa sa takot na mapag-iwanan o mapahiya. Hindi mo kailangan patunayan sa iba kung sino ka dahil tanggap mo na ang sarili mo at handa kang magdala ng sariling prinsipyo kahit na iba ang landas na nakararami. Hindi ka nananahimik dahil walang lakas, kundi dahil pinipili mong huwag magkipagsabwatan sa mga bagay na alam mong mali sa puso mo. Sa mga ganitong pagkakataon, mararamdaman mong mas kompleto ka sa loob kahit nag-iisa ka. Kasi hindi mo na kailangan pang magbago para lang mapabilang. Hindi mo kailangang humingi ng permiso para itakwil ang mga bagay na hindi mo sang-ayon. At hindi ka natatakot na mapuna o matakot na mawalan ng suporta. Ipinapakita mo na kaya mong mamili kung sino ang gusto mong kasama at kung ano ang gusto mong panindigan. Ang lakas na ito ay hindi agad nakikita ng lahat, pero ramdam ito ng mga taong tunay na nakapaligid sa'yo. Isang uri ng respeto na hindi nakukuha sa pagpapanggap o sa pagiging bahagi ng karamihan. Yan ang klase ng kumpiyansang dumarating kapag pinili mong maging totoo sa sarili at hindi sumuko sa pressure ng mundo. At higit sa lahat, ang ganitong klaseng kumpiyansa ay nagtuturo rin sa'yo ng kahalagahan ng pag-aalaga sa sarili. Hindi sa pisikal lang, kundi lalo na sa emotional at mental na aspeto. Hindi mo kailangang palaging magpakatatag sa paraang para kang bato, dahil ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong magpahinga, mag-reflect at mag-recharge. Hindi mo rin kailangang maging perpekto. Ang dark confidence ay pag-ako sa lahat ng bahagi ng iyong pagkatao, pati na ang mga kahinaan at pagkukulang nang hindi nagtatago o nagsisinungaling sa sarili. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng malalim na kapayapaan sa puso dahil hindi mo na kailangan pang tumakbo sa paghabol ng approval ng iba. Hindi mo na kailangan magbago para maging tanggap ng mundo dahil ang tanggap mo ay nagsisimula sa sarili mo. At habang tumatagal, mapapansin mo na hindi lang ikaw ang nakakaramdam ng lakas na ito. Nagiging inspirasyon ka rin sa iba na gustong matutong manindigan ng may dignidad at tapang kahit pa nag-iisa. Step 10. Maglakad na parang wala kang kailangang patunayan. Sa huling hakbang na ito, ang pinakamahalaga ay ang paraan ng iyong paglalakad at kung paano mo ipinapakita ang sarili mo sa mundo. Hindi ito tungkol sa kung anong suot mo o kung gaano ka kaayos sa panlabas. Ito ay tungkol sa kung paano ka magdala ng sarili mo na tila ba hindi mo na kailangang patunayan ang kahit ano sa sino man. Kapag naglalakad ka ng ganito, parang may sinasabi ang bawat hakak mo na hindi mo kailangan ng approval ng iba para maramdaman ang iyong halaga. Hindi ka nananabik sa pagkilala o papuri,
dahil alam mo na ang iyong kahalagahan ay hindi nakabase sa tingin ng ibang tao. Ang lakas na ito ay nagmumula sa loob, isang tahimik pero matibay na paninindigan sa sarili. Kapag ganito ka maglakad, nagkakaroon ka ng presence na natural at hindi pilit. Ang mga tao ay naaakit sa ganitong uri ng kumpiyansa, hindi dahil malakas ang boses o malaki ang ego, kundi dahil ramdam nila na ikaw ay totoo at hindi mo kinakailangang magkunwari. Hindi ka nagmamadaling magpaliwanag o magpatunay, kaya't ang bawat kilos mo ay may bigat at saysay. Ito ang klase ng kumpiyansa na hindi madaling mabuo. Hindi ito instant na nararamdaman o nakukuha sa isang araw. Ito ay bunga ng matagal na paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, pagtanggap sa mga kahinaan at pagtitibay ng paninindigan kahit ilang ulit pang mabigo o maselos ng iba. Ang lakas na ito ay hindi nakikita sa mga flashy na bagay. Hindi ito sa mamahaling relo, magarang sasakyan o ingay ng mga papuri sa paligid mo. Sa halip, ito ay nasa iyong mata na tahimik ngunit matalim ang tingin. Sa iyong mga salita na pinipili bago sabihin at sa iyong katahimikan na puno ng lalim. Ang ganitong klaseng kumpiyansa ay resulta ng pagtanggap sa sarili. Kahit na may kahinaan, pagkukulang o mga bagay na hindi mo kontrolado. Dahil dito, mas kalmado ka at hindi madaling maapektuhan ng opinyon ng iba. Alam mo na ang tunay na lakas ay hindi galing sa panlabas, kundi sa pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Kapag natutunan mong yakapin ang iyong buong pagkatao at maglakad ng parang wala kang kailangang patunayan, magkakaroon ka ng aura na hindi basta-basta matatawaran. Sa bawat hakbang mo, ipapakita mo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pagsunod sa agos ng iba, kundi sa pagtitiwala sa sarili mong landas. Sa huli, ang mastery ng dark confidence ay hindi tungkol sa pagiging perfect o flawless. Ito ay tungkol sa pagyakap sa buong pagkatao mo, kasama ang mga kahinaan, takot at mga bahagi na ayaw mong ipakita sa iba. Ang tunay na kumpiyansa na ito ay nagmumula sa loob, mula sa malalim na pagkilala sa sarili at sa matibay na paninindigan kahit sa harap ng mga pagsubok at pagdududa. Hindi mo kailangan maging malakas para ipakita ito. Sa halip, ito ay tahimik na lakas na hindi mapipigil ng sinuman. Habang unti-unti mong tinatanggap at pinapatibay ang sarili mong shadow, napapalakas mo rin ang puso mo para harapin ang mundo nang hindi nangangamba sa mga opinyon ng iba. Ang kumpiyansang ito ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na maging totoo sa sarili, na hindi sumusunod sa uso o pressure, kundi sumusunod sa paninindigan mo. At kapag ganito ang mindset mo, ang presensya mo ay nagiging natural na otoridad. Hindi dahil ipinapakita mo, kundi dahil ramdam ito ng mga tao. Sa bawat hakbang na gagawin mo para mahasa ang dark confidence, pinapalawak mo ang sarili mong kakayahan na maging malaya, maging matatag, at buo. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili sa iba. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamahalaga ay ang pagrespeto mo sa sarili mo. Kapag narating mo yan, hindi mo na kailangan magpanggap o magpakitang tao. Ang kumpiyansang yan ang magiging sandigan mo sa bawat hamon, sa bawat pagkakataon na sinusubok ka ng buhay. Kaya huwag kang matakot na maglakad ng tahimik, ngunit buong paninindigan. Ang tunay na dark confidence ay hindi lamang isang estado ng isip, kundi isang paraan ng pamumuhay. Isang patunay na kaya mong maging malakas nang hindi kailangang mawala ang pagiging totoo sa sarili.